O katulad to, halimbawa ito si Julius Babaw. O yung balita na yan, yung ibababalita niya, siya ba gumawa niyan? Yung papel na hawak niya, siya ba nag-type niyan? Hindi. May mga production team yan, may mga producer, may mga writer yan. Ang utak ng balita, yung mga nasa likod ng camera, yung mga nasa harap ng camera, alam mo ginawa niyan? Ayan, mag-makeup, magpapogi, magbarong, mag-Amerikana, yun lang naman trabaho nila. Tapos basahin nila yung balita, yun lang. Mas magaling sila kaysa sa mga writer, hindi. Oh, kita mo si Ses Drillo, kayabang-yabang, kala mo kung sino. Napahiya ka ngayon kay Jimmy Bondoc, hindi mo siya na, kung si Marcoleta, ginanyan mo, putang ina, nakarinig ka kay Marcoleta ng isang malutong na wala kang pakialam sa'yo. Oh, pakinggan natin tong chismis sa Senado. Ayos ba? Ayos ba? Ganyan magbalita. Sa gitna ng alingas-ngas ng kudeta sa Senado, merong mga napadasal at merong tinawag na hudas ang mga magtatraidor. Habang si Senator Chis Escudero, bakit biglang nadadawit ang pangalan kaya raw napurnada ang planong kudeta? Nagbabalik si Mean Los Baños. 13 majority versus 11 minority. Ganyan na ang Senate composition ngayon. Bagamat walang kudeta, ang minorya nadagdagan ng puwersa. Mula kasi sa independent, lumipat sa kampo ni Senate Minority Leader Tito Soto sina Senators G.V. Ejercito at Mig Zubiri. Sa isang interview, sinabi ni Zubiri na natauhan siya sa nangyaring putukan sa Senado noong nakaraang linggo. After what happened last week, with the handling of the shootout here in the Senate, Dapat nga proud ka eh. Dapat nga proud ka. Kasi tingnan mo. Nung una nagpunta dyan ng NBI, di ba nabugbog yung OSAA? Binugbog ng NBI yung isang security ng Senado. Tapos galit na galit ka. Sabi mo, kung ako nandito din, makikipagsuntukan ako sa kanila. O tapos ngayon, sumugod sila ulit. Pagsugod nila, yung bagong Sergeant at Arms, may instruction na ipagtanggol mo itong tahanan natin. Hindi pwede yung ginawa nung unang Sergeant at Arms na bakla. Na pinabayaan na yung tao niya bugbog-bugbugin lang netong mga NBI na ito. Eh tayo ang may-ari ng Senado, sila ang dumayo dito tapos tayo pa ang nabugbog. O ngayon, itong OSAA, matapang siya. Nakita niya may mga armadong kalalakihan. Hindi niya alam kung totoong NBI yun o hindi. Pwede mo naman sabihin, NBI to. Pero hindi naman talaga sila NBI. Mga komunista sila, hindi ba? Pwede sila magpanggap eh. So nakita mo na armado. Tapos nandoon sila sa pinto kung saan nagko-connecta sa Senado. Tapos binabarena nila yung pinto. Anong ibig sabihin nun? O ikaw, alam mo ba, ba't nyo binabarena yung pinto? Kasi ilalak lang namin. Ganun ba? Buti sana kung ganun. Hindi eh. Sino kayo? NBI. NBI kami. May mga armas kayo. Ibaba nyo yung mga armas ninyo. Hindi binaba yung armas. Anong gagawin mo? Kapag ka pinababa mo yung armas at hindi binaba yung armas, anong gagawin nun? Di babariling ka nun. So dapat nga matuwa ka eh. Di ba? Kasi bahay mo yan, gwardya mo yan. So parang gwardya mo, inatake yung bahay mo, pinagtanggol ng gwardya mo yung bahay mo, tapos isisihin mo pa yung gwardya? Anong klaseng tao ka, Mig Zubiri? Nung una makikipagsuntukan ka sa NBI ka mo, tapos ngayon nagbago isip mo, tarantado ka? Ang inan to, walang betlog. Binastos na nga ni BBM yung tatay mo, BBM ka pa rin eh. Ganyan ka kawalang prinsipyo. Pati yung tao na nagtanggol sa bahay ninyo, putyang ina, ipagkakanuno nyo. Walang hiya na yan. Kung yung nagtanggol sa bahay mo, pagkakanuno mo, sigurado ako yung mga constituents mo, pagkakanuno mo rin yan. tauhan ako, nagulat ako para sa institusyon na ito. At napaisip ako ng malalim. I prayed hard and discerned, I sought for discernment. And I said, it's about time that we make a stand. Bago yan. So, Mig Zubiri, ginamit ang Diyos. I prayed hard. Okay. Sige so kay Mig Zubiri, pwede gumamit ng Diyos Nilapitan ni Zubiri si Senator Win Gatchalian na ini-interview noon ng media. Inakbayan niya at sinabing, May I just say, this is my candidate for Senator. napangiti na Ang inan to, bakla. Bading ang... Sana dinila mo sa tenga. Ginanon mo sana para talagang obvious na bading ka. Ang inan to, epal.
Walang iyang tao na ito. Walang bayag. Ang Jan si Gatchalian. Ayon naman sa isang source ng News 5, kayang maghatak ni Senator Chis Escudero ng hanggang 4 na senador para mabago ang liderato ng Senado. Kinausap umano ng minorya si Escudero pero humingi ito ng mabibigat na kondisyon na hindi raw kayang ibigay ng minority bloc sa kadahilan ng paano naman daw ang dignidad na Tinan nyo kinausap, di umano kinausap si Chis Escudero ng minorya. Humingi si Chis Escudero ng mga bagay-bagay na hindi kayang ibigay ng minority. Ano yun? So, ibig sabihin, totoo na yung minority may kinakausap sa majority. Tama? Okay. Diretso. minorya. Sinusubukan pa namin kunin ang reaksyon ng kampo ni Escudero at ang minority bloc kaugnay nito pero wala pa silang tugon. Kanina nga sa pagbubukas ng Senado, naintriga ang ilan nang maispatang nagbubulungan sina Escudero at Cayetano. Bago rin yan, nakitang nagtatawanan palabas ng elevator sina Senator Ping Lacson at Senate President Pro Tempore Loren Legarda. Matatanda ang sinabi ni Lacson na may tampo siya kay Legarda matapos itong bumaliktad at umanib sa kampo ni Cayetano. Pero sakaling ang may bumaliktad sa 13 mayorya, sagot ni Senator Dante Marcoleta dyan, Kaya mas masahol pa kay Judas, yung maghuhudas sa amin. Samantala, si Senator Raffy Tulfo naman masaya na raw sa minority bloc. Hindi rin daw totoo na Naman, masaya na sa minority block. Gusto niya ni Raffy Tulfo yung komportable siya. Siyempre, pag nasa minority siya, sino bang kakampi ng minority? Eh di yung yung presidente, okay na siya doon. Maalwan na buhay niya eh. Mayaman na siya eh, ba't pa siya magpapakahirap? Wala nang stress. Siyempre doon siya. Sabi nga niya, sasabihin nga niya dyan na by hook or by crook. Bakit? Kasi nga, di ba, may mga chismis na nung yan daw ay nag-hihiring tungkol doon sa PCSO. Si Maharlika yata nagsabi nun eh. Sabi ni Maharlika, binayaran daw to ng bilyon kaya itinigil yung investigasyon doon sa PCSO, yung may nananalo na sandamukal linggo-linggo. Di ba? Wala na. Tingnan mo yung PCSO ngayon, wala na rin masyadong nananalo, di ba? Tapos nag-imbestiga rin ito. Siya din ang nagsabi doon sa Michael Ma. Business partner nung kapatid ni First Lady. Siya rin na naglabas noon. Tapos biglang pinahinto din niya na natuloy pa yung hearing na yan dyan sa smuggling ng sibuyas noon. Hindi. Kaya hindi natuloy yon kasi nanakot ang kanilang grupo para umanib ang ibang senador sa kanila. Isa ho ba kayo dun sa mga may nakausap daw na allegedly merong pananakot daw po? Pananakot? Pananakot daw po para sumama sa inyo, sa side ninyo yung Hindi namin gagawin yun. hindi niya gagawin yung pananakot. Kasi hindi naman mga barangay chairman yung mga senador. So hindi siya pwedeng manakot na senador. Hindi naman yan mga mag-asawa, nangaliwa, ganun, nangabit, security guard, barangay tanod, barangay chairman, PO1. Yun lang naman yung kaya ng mga tulpo. Mananakot siya ng senador hindi naman niya kayang gawin yun. Wala namang bayag yan sa mga malalaking tao, sa mga maliliit na tao lang naman matapang yan. Sa amin, hindi gumawa ng ganun. We will not do that. Why would we? Stay po kayo sa minority, sir. Minority. Come what may. Diba? Come what may, minority. Hindi na siya pwedeng umalis sa minority. Bakit? Kasi nga, sa busog eh. Hindi ako nagsabi nun Si Maharlika nagsabi dati nun Sinabi niya na nabatuhan daw ng bilyon yan kaya hininto yung mga hearing niya. Na-involved yung unang ginang. Siyempre, come what may. Hindi siya pwedeng umalis. Putsang inang yan. Hindi naman niya kayang ibalik yung binayad sa kanya. Di umano. Di ako nagsabi niyan. Kaya si Tulfo dyan na yan. Wala na yan. Binenta niya na yung prinsipyo. Walang prinsipyo yan. Matapang na lang yan sa maliliit. Magaling na lang yan magbigay ng tulong doon sa may mga bukol sa muka. May mga almoranas na hindi gumagaling. Yun na lang kayang gawin yan. Pero yung tumulong sa Bayang Pilipinas, yung prinsipyo tumayo para sa Bayang Pilipinas, wala yan. Kaya naman tumutulong yan sa mga Kaya naman yan tumutulong doon sa mga pumupunta sa kanyang istasyon. May mga sponsors naman tumutulong dyan. Di naman kanya lahat yan. Kaya man siya tumutulong dyan kasi pinagkakakitaan niya yung mga yun. Titingin siya kung ano yung magandang istorya. Pag may magandang istorya, ilalabas niya, ibibideo niya, tapos kikita na milyon-milyon yung video na yun. Tapos magkano lang yung binigay niyang tulong dun sa kinuhanan niya ng video na yun.
Ganyan naman trabaho ng mga tulpo. Huwag na tayo maglokohan. Kahapon nang tanungin si Cayetano tungkol sa maugong na kudeta, ipinagpapasa Diyos na raw niya ang lahat. The last time I felt like this was during the time ng Hello Garcia. Kasi it's just so ko ay tama. I'm imperfect as anyone else. But it's a walk of faith eh. Tatanggalin mo ako, tanggalin mo na ako. So, I just have to make sure that every day is a day I really use to the optimum. Gamitin ko talaga yung kapangyarihan na binigay sa akin ng Senate President to do good. Dahil mula pa kahapon nadadamay ang Diyos mula sa prayer event ni Cayetano hanggang sa mga interviews ito, biro tuloy ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa Senador sa programa ng One News na Political Beat. Pero Lord, ikaw yung sikat na ngayon na. Lagi ka nababanggit ni Senator Alan Cayetano. Diba? Pag si Alan Cayetano nagbanggit ng Lord, anong mamasama ron? Palibasa kasi Claire Castro, wala kang Diyos. Kaya galit na galit ka kay Cayetano pag ginagamit niya ang Diyos. Kasi gano'n naman talaga eh. Pagkatapos ng konstitusyon, Biblia na dapat yung binabasa mo. Ikaw putang ina ka, bobo ka eh. Wala kang alam, wala kang utak eh. Hindi nga nagets ni Lord yung joke mo kasi walang kakwenta-kwenta yung joke mo eh. Ginagamit daw lagi ni Alan Peter Cayetano yung Diyos. Ganun din naman, hindi ba? Sila de Lima, pupunta ng misa. Yung mga NPA, mga kasabwat ng NPA, pumapatay sila ng tao sa bundok tapos pumupunta sila sa EDSA Shrine. 'Di ba? O kanina si Mig Subiri nagdasal daw siya. O bakit 'yun hindi mo pansinin? Bakit yung pagiging relihiyoso ni Cayetano, inaano ninyo? Bakit sa Iglesia ni Cristo galit kayo? Bakit sa KOJC binababoy nyo? Ganyan ka na ba kademonyo, Claire Castro? Na pati Diyos hindi na pwedeng gamitin? Ikaw lang may karapatan? Tangina, sobrang pagkadiktador nyo naman. Kung relihiyoso si Alan Peter Cayetano, aba mabuting leader pag relihiyoso kaysa katulad ng leader na amo mo na adik. Adik, walang Diyos. Tanginan yan. Saan ka makakita ng presidente? O tsanginang yan. Sabi nung kapatid, adik. Magnanakaw yung mga magulang. Ay palibasa yan ang sinasamba mo. Pag yan ang sinasamba mo, Claire Castro, pera, wala ka talagang Diyos. Kaya pagtatawanan mo yung mga taong nagko-quote ng salita ng Panginoon. Kasi wala kang Panginoon. Ang Panginoon mo, pera. And you're making fun of yung paggamit ni Alan Peter Cayetano ng Diyos. Samba sumusumpa ang presidente, hindi ba sa Biblia? Di ba? So kasama ang Diyos dito sa pamumuno, sa totoo lang. Mayroon lang separation ng church and state, pero dapat talaga ang puso ng isang leader umiikot sa good morals at makukuha mo yung mga good morals na yan kapag naniniwala ka sa Panginoon. Paribasa mga satanista kayo eh. Dito mo makikita na Satanas ang sinasamba na itong mga buwaka ng ina nito dyan sa Malacanang. Kasi galit sila na ginagamit ni Alan Peter Cayetano sa kanyang mga vlogs yung Panginoon. Sa makadiyos siya, nung pake mo. Galit ka na ngayon sa mga tao makadiyos, kaya naman pala binaboy nyo yung Kingdom of Jesus Christ dahil wala kayong Diyos eh. Baka po basta hindi ko po kukunin si Senator Alan, mahalaga po yun. Hindi kasi laging Lord. Opo, Lord, God, at may... Lagi ka nababanggit. Oo. Grabe no, mocking even the faith of the person. Ganun na kayo kababoy, ganun na kayo kadumi, Claire Castro. Just for you to ridicule the person, pati yung faith niya, pinagtatawanan mo. Sa impyerno ka mapupunta, Claire. Sa correctional sa impyerno ka mapupunta. Tandaan mo yan. Makakarmahin yung buong pamilya mo, pati yung mga anak mo. Ganda pa naman ang anak mong babae. Kakarmahin kayong lahat. Tandaan mo yan. Kung usapang Diyos na usapan Diyos. O kita mo si Tito Soto nagdadasal. Nagdadasal yan. Bobo naman yan. Nagdadasal pa. Pwede ba namin pagtawanan si Tito na ganyan? Pinagtatawanan niyo si Cayetano, nagdadasal. Si Tito nagdadasal din. Komedyante yan. ang din, mabigat naman ang dasal ni Senator Soto sa pagbubukas ng plenaryo kanina. In these challenging times, may those entrusted with leadership walk in righteousness, accountability, and genuine concern for the common good. Galing. Dadasal na lang, binabasa pa. Tapos binabasa na lang, kaplastikan pa. Bakit hindi mo masita? Si Tito Soto, nagdadasal na din Yan ang bihirang mangyari, si Tito Soto magdasal, demonyo yan. Grant us the courage
to do what is right, even when it is difficult. And dear God, give us wisdom to choose what is just over what is convenient. Protect our institutions. Nakataas ang kilay ni Lauren Legarda tsaka ni ni Amy Marcos. So sabi lahat yung pinagdadasal niya, dapat pinagdasal niya yun nung siya yung nung siya Senate President. Lahat yan sinuway niya eh. Tapos ngayon pinagdadasal niya kay Cayetano. In our nation, Ngayon pati sa dasal, politika, ano ba naman niya? from the influence of evil, corruption, greed, division, and selfish ambition. Ganda ng dasal niya, lahat para sa kanya. Alam mo Tito Soto, kung sana nag-lead ka ng prayer nung Senate President ka, tapos sinabi mo lahat ng yan para kahit papaano natauhan ka. Pati dasal mo, ano pa rin, politika pa rin, walang hiya naman. Hindi mo pinagdasal lang ang sambayan ng Pilipino. Politika pa rin pinagdasal mo. Sana, bumabalik ako doon sa may mataas na lamesa. Humawak ako ulit, Panginoon, ng martilyo. Dahil gusto ko ako ang bida. Mabigat ang usapin ng Senate Presidents. Papalit sa pwesto ang sinumang mapipili ng Pangulo na papaboran din dapat ng mayorya ng Senado at sa Kongreso. Nagbabalita mula sa... Ayan. O, diba? Ang galing. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, wala